Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan. Kamusta po kayo? Tapos na po ang bakbakang Invitational GM Norm Tournament na ginanap sa New York. At ito yung huling i-analyze natin na best game ng ating pambato na si Grandmaster Oliver Barbosa. Tingnan natin kung ano yung naging performance niya after ng game na ito. Nag-E4 si Chirilo, D5 ang ating kababayan. Tinirahan po ng tinatawag na Scandinavian, Queen takes D5. Nag-Knight C3, Queen D6 variation. Naalala ko po ito nung mga bata pa kami. Dito nag-National Junior Champion si GM Oliver Barbosa. Queen A5 kasi ang natural dito, pero itong Queen D6 ay isa rin po sa common line. At dyan niya yata tinalo yung mga masters din natin sa ibang mga tournaments. Kaya ibang klase po itong linya ni Barbie sa Queen D6. Bishop C4, nag-A6 po para walang Knight B5. Yan talaga pattern yan. Tapos nag-Knight F3, tapos mag-B5, Bishop B3, E6, at Castle, Bishop B7 develop, at Rook E1. Ayan. Ito pong Rook E1 ay simpleng development, pero ang gusto mangyari ng puti ay maka-atake kagad, maka-strike kagad sa center at makapagpasabog hanggat maaari. Pero base po sa ating computer engine ay binadmoban itong Rook E1 dahil late na pala yan. D5 na pala dito ang mas mabilis. Sacrifice na pala kagad. Knight takes D5. Silipin lang po natin sandali mga kamatsas. Takes. Makikipag-exchange lang tapos mag-bishop to F4. Okay. Atakihin yung C7 tapos mag-rook FE1 at rook AD1. Ilalagay ang torre sa sentro at magkakaroon po ng malakas na dating ng pressure papunta sa block. Pero yun nga lang, kung ayaw talaga ng puti na tipong ma-endgame kagad, iiwasan talaga yung mga ganyang exchange. So rook E1, balik tayo sa ginawa. Tapos nag C5. At sa usapan pong novelty, yan, wala pang novelty. Nag A4. Para kung mag C4 man, atakihin ng bishop, atras lang. Okay, yung ibang linya kinakapture na yung C5 eh. Malakas pala yung C5 talaga oh. Nag B4, ayun po. Novelty yan ang ating pambato. Pero hindi sang-ayon ng computer engine. Nilagyan ng bad move mga kamatsas. Ang old line ay C4. At base sa computer engine naman, C4 pa rin ang tira. Ayun. Pero tingnan natin, medyo psychological din naman kasi yung B4. Kahit novelty po yan, malakas din ang dating eh. O tingnan natin, B4 tapos nag-Knight G5, yun lang. Medyo halata na kinapa na rin over the board itong tirang Knight G5. Kasi ang accurate move dito ay D5. Grabe pala kalalim nitong bakbakan nila, no? Kasi nandyan na yung torre, D5 pa rin pala yan. Pag kinapture yung knight ay mayroong sabayang capture sa A6. Pag kinapture yan, syempre hindi pwedeng capturing yun kasi may rook takes, naku-queenless. Ngayon, pag nag-queen to queen naman, ito po yung magiging resulta. Posibilidad, knight BD7, tapos magna-knight E5. Ayan, at kakapturing yung knight, o kaya bishop E6 yung paparating. Okay, developments po ang mangyayari dito na advantage ng puti kahit na dihado ng isang pyesa, pero yung developments and attack na maihahatid niya ay grabe. No, matindi. Balik tayo dito sa Knight G5. D5 lang pala yun, no? At nag C4 po ang aking kaibigan dito. Ayan, C4. Bakit kaya nag-sacrifice? Para takpan yung sacrifice sa paparating sa E6. O di kinapture. Ay, oo, yun pala ang binabalak. Oo nga, no? Sige po. Grabe pala yung sacrifice na yun. May laman pala yun. Sige po, mga kamatsas. O, gawin nyo pong puzzle. Ano kaya yung best move na ginawa dito ng ating pambato? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Queen C6. Ganun pala yun, no? May threatening matchas sa G2 tapos threat pa yung bishop. D5 din ang ginawa dito ng puti. Ang ganda rin. Matinding counterplay yung ginawa. Oh, the best. Nag-sacrifice ng isang pyesa. Pero tingnan natin kung ano ang kapalit nito. Capture sa E6. Grabe ha. Matindi ang dibdib nito. Hindi biro-biro. O Bishop E7, yun lang na bad move pa yung ating kababayan.
Dapat daw ang accurate move dito ay f takes e6, tapos mag-rook takes e6, bishop e7, queen d6, and knight c6. Pero sapat naman pala ang gagawing depensa ng black dito. Baliwala naman pala. Ang lakas lang pong manindak. Ayan, sa chess po kasi mayroong sindakan din mga kamatyas. Ang lakas manindak ko pero sakto rin pala ang gagawin ng black. Matindi. O balik tayo pero nag-bishop e7 dahil sa mukha ng pagka-pressure na pa-bishop e7 Capture king f8, knight e2, iwas na yung knight. Nag-bishop to d5, knight f4, grabe. Sunod-sunod ang good move Nag-b3, paalis muna sa reyna at nag-queen c8, knight f e6 check, kinapture, knight takes e6 and king f7. At dito po nag-knight takes g7. Ayun. So medyo na-hype dito si Kirillov, no? Kitang-kita na parang meron kasing ganun sa chess na kapag nag-sacrifice ka, parang may epekto na gusto mong lubos-lubusin na yung sacrifice hanggang sa tuluyang manalo, di ba? Yun nga lang, sa chess po talaga ang realidad, kahit na mag-sacrifice ka ng 2 pyesa, 3 pyesa, may pagkakataon na hihinto ka muna para i-maintain mo muna yung pressure na maibibigay mo. Magde-develop ka muna, ang tawag po doon ay positional sacrifice. Pero dito na masyadong na-hype. Sinunod-sunod niya yung sacrifice, yun nga lang, yung huling sacrifice niya ay naging alanganin. Ayan, dito po ay mayroong napakagandang counterplay na ginawa ng ating kababayan. Siyempre ang idea po ng capture kasi pag tinix yan, may bawi din sa bishop pero ang unexpected move na hindi nakita ni Kirillov ay ang queen g4. Napaka-perfect ng counterplay. Ayan. Pagtira ng queen g4, nilagyan ng exclamation mark. Pero dito, brilliant naman ang binigay ng computer sa tira na yan. Grabe, double exclamation mark. Excellent. Hindi pa rin naman pala pwedeng capturing yung knight kasi nga anytime may bawi sa bishop. Nag-rook d8 muna, nilabas, tempo with the development. Queen e3, yun lang mga kamatyas. Dahil po sa tindi ng gravity ng pagka-aggressive ng posisyon, ay hindi po natamaan ang accurate move na knight f5 na pala. Yan na pala ang malakas na tira. Pag rook takes queen ay mayroon pong knight h6 check, king f8 at may knight takes g4. Threat pa yung tore iiwas and bishop h6 check, king f7, knight e5 check at magkiking e8 at magbi-bishop g5. Ayan, etc. etc. Pero kitang-kita po natin sa evaluation bar na equal. Ibig sabihin safe pa lang pasukin yung ganyang mukhang nakakatakot na aggressive position. Pero balik po tayo dito sa queen e3, knight d5, pumasok doon sa h6. Ayun, double question mark. Blunderacious po ang tawag natin dyan mga kamatyas. Sa tindi po ng tension at pagka-pressure, bumigay ang nerve. Ganun po sa chess meron talagang nerve na tipong parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Bumi ang tawag natin dyan. Blunderacious mga kamatyas, bumigay. Pagtira ng queen h6, dapat daw ang tira queen e6 check pala na kapag kinapture knight takes e6. Okay lang. Lamang ang black pero konti lang. Balik tayo pero nag queen h6 dito. Bumigay ang knight, queen e6, king e8, ayun, wala rin pala, banderang kapos, no? Bitin ang sacrifice. Yun ang masakit pag sa mga nagsasacrifice. Kaya ingat po kayo sa mga sacrifice. Kapag alam nyong medyo bitin, huwag nyo na pong ituloy. Ito, lakas-lakas loob Ang puhunan niya, lakas ang loob, pero ang realidad po, hindi tama Bitin. Rook a d1 at dito nag-rook d6, queen f3, rook a d8. Ayan, kitang-kita po ang pagkasolid ng depensa ng ating kababayan. Matindi talaga, no? Likas pong matiisin kasi ang Pinoy Talagang talented pagdating po sa mga tiis-tiis. Queen e4, knight c3, grabe, sunod-sunod ang malalakas na play, counterplay, takes, rook f3 at dito po mga kamatyas, pakiguess nyo ang huling bitaw na talagang super lakas ng tira na yon na sa ayaw at sa gusto ng kalaban ay mapaparisign talaga. Sige po, sa huling tira ay mag-i-resign na ang puti. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Tumbok na tumbok. Number 1 move ng computer engine ay Rook E6. Masakit po ang pagkakaatake sa Reyna. Resign ang puti. Bakit po nag-resign? Kasi kung kakapturin ng Torre, takes mayroong back rank. Mate. Matcha sa ilalim. Ayan, yan din po ang disadvantage kapag hindi nakapagpasingaw ng maaga. Nadadali sa ilalim. Kaya may back rank eh. Pag naman nakipagsabayan ng capture, kakapturin lang din ang Queen at bitin ang Rook F7 at yung Rook E1, nakahang pareho. Kaya congrats sa ating kababayan na si Grandmaster Oliver Barbosa. Ito po yung kanilang final standing sa kanilang round robin. Nag-champion yung international master na si Kyron Griffith sa score na 7 points at 1 point behind lang naman ang ating kababayan, tied for second to third place. So okay na, 6 points. O di ba, isa lang po ang talo niya eh. Isa lang ang talo tapos na ipanalo niya yung last 3 rounds. Wow. At yung isa pa nating kababayang grandmaster na si Mark Paragua ay pang-5. So not bad din po kasi nasa gitna siya at hindi naman siya lower half, nasa upper half siya. Ayun. At si Levi Rosman, ang sikat na Gotham Chess, number 1 chess streamer sa buong mundo, ay medyo napasubo yata. Ang score niya lang po ay 2 points. Ayun. O, kasi iba po kasi yung pag-i-stream, iba yung pagko-coach sa paglalaro. Talagang, ako nga po iniingatan ko yan mga kamatsas. Bago ako maglaro, talagang sisiguraduhin kong mainit at batak na batak ang tira ko uli bago ako bumalik sa tournament. Kapag ang training ay more on streaming lang, coaching, pag bumalik sa paglalaro, gulong talaga yon mga kamatsas. Gugulong talaga. Kaya dito, sorry kay IM Gotham Chess, medyo malaki ang minus niya dito sa rating. Ayan, bawi na lang uli siya mga kamatsas. Yan po ang katatapos lang na New York GM Norm Tournament. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa sinubaybayan nating mga games na inanalyze natin. Okay, muli po maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.